A few moments later. Ayan guys, 'di ba nung isang araw nag-vlog ako nung gumawa ako ng gulaman kay Hidi tas hindi niya nagustuhan. So naisip ko gumawa na lang ng sa malamig. Ayan, si Harold naririnig yung kinakausap si Hidi dun sa camera. Kagigising lang namin guys eh. So, ayan, gumawa ako ng sa malamig, i-testing natin. So, brown sugar lang siya guys. Tinunaw ko dito sa pan and then water yan. Tapos nalagyan ko lang ng konting vanilla. So, ayan, testingin natin guys. Let's see. Wala naman siyang buo-buo so hindi ko na siya i-strain. Ayan, patayin ko na muna. Baka makalimutan ko patayin tong stove. Ayan, mainit-init pa siya. So, mag-transfer ako ng konti. Ayan. Kaya-kaya ng aking baso. Kasi medyo manipis tong baso ko guys. Mainit pa. So, let's see. Kaya naman siguro yan. Ayan. So, lalagyan natin yun ng tubig guys. So, siguro ganyan muna. And then, kuha ko ng cold water. Ayan. Wala kaming ice eh. Kasi hindi pa namin binuksan yung ice maker. So, cold water na lang muna. Tingnan natin kung gaano katamis. Yan. And then, lagyan natin itong gulaman. Yan. Ganyan lang pala ayan, hinati-hati ko na ito guys sa cubes. Ay, nahulog pa yan. So, nakakita rin ako ng recipe sa YouTube about paano patamisin yung gulaman. So, ito, hindi yun matamis guys. So, ayan. Check natin kung anong lasa. Ayan, dagdagan natin. Maganda to guys kung may ice cubes eh. So, wala ako ngayon. Cold water na ilagay ko. So, testingin natin. And gagawa pa ako ng turon. Ayan. Kaso, 6:24 na ng gabi. Pero maaraw pa guys. Kaya pa siguro pang merienda. Actually, dinner na nga dapat eh. Kaso kagigising lang namin ng mga bata. So, ayan. Pwede. Kailangan ko lang siguro i-chill to para lalong masarap mamaya. So, papatry natin yan kay Harold. Lagyan ko pa ng konting water para tumamis pa ng konti. Ayan. Lagyan pa natin. Tapos, i-chill ko to. Tapos, after dinner, testingin natin. So, ayan. Yan ang ating homemade sa malamig guys. So, malapit na ang summer. So, pwede yan. Yung gulaman, pwede pang sangkap sa halo-halo. Pwedeng pang sa malamig. And then, pwedeng snacks ni Hailey. Kailangan lang natin medyo tamisan ng konti. So, ayan.
moments later. Hello guys, today is Wednesday, May 27. Ayan. Ayan, magulong aming sala. Time check, ayan, 2 p.m. Ayan si Helio. Dahan-dahan tayo. Nakatulog dyan sa pwesto ni Riley. Ayan. Kailangan niyang makatulog sa hapon para at least hindi grumpy kapag sa gabi. And ang ginawa ko dyan para makatulog guys, tinakot ko. Yan, ang panakot namin sa kanya lagi, pulis. Kukunin siya ng pulis kapag hindi siya natulog sa hapon at sa gabi. And kagabi guys, past 12 a.m. na din yan natulog kahit anong takot namin. Ako, ang dami pang energy. So, medyo maaga siya natulog ngayong hapon. Kahapon naman, mga 4 p.m. yan nakatulog kasi tatlo kaming nandun sa kwarto. Humiga din ako. Yan. Ngayon gusto ko magluto ng banana Q. So, makakakilos ako. And si Riley guys, tulog sa kwarto na sa bassinet. So, parehas silang plakda. Makakakilos ako. Mamaya ko naliligpitin yung kalat ni Hailey dito sa sala. And naglalaba pa ako. Nakapag-edit na ako kanina. Ayan. Marami pang kalat guys. Ayan. Katambak yung basura namin. Baka sa weekends na yan gawin ni Harold. Ayan. So, and nagdi-dishwasher pala ako. Ay, ayan, maingay din yan. Ayan. Ayan. Ano na siya? Hinog na guys. So, feeling ko okay na siya para i-banana Q or iprito. So, sabi ko kay Harold, kalahati banana Q, kalahati ipiprito ko lang. Ayan, medyo malambot naman na siya. Ayan, kahapon kasi nagturon ako eh. So, ayan. Merienda tayo guys. And meron pa ako natirang sa malamig. Yun ang aking drinks mamaya. So, eto, tinatransfer ko lang yung brown sugar. Ayan. Ayan, gawin na natin guys. Andito tong pot namin kasi nilinis ko kanina tong stove eh. Ayan. Ang ulam namin kanina guys, tinolang manok. So, nakakain na naman ng sabaw si Hailey. So, ayan.
One eternity later. Hello guys! Welcome back to our channel. Ayan. Si Hailey andito sa may likod ng camera. Andito din siya sa loob ng kwarto. Ayan. Today is May 28. Time check, 4:36 p.m. Ayan. So, dito ako sa may kwarto ng mga bata pumwesto para medyo maliwanag guys. So, ayan. Gamitin natin ang natural lighting. And si Hailey nanonood sa kanyang Amazon. Hopefully, hindi naman makopyright tong video. And si Riley, pinatulog ko muna. Ayan. Pero tiyanin ko siya sa camera, parang nagigising-gising eh. So, sana matapos ko tong video na to. Ayan. And dito na si Hailey. And today, yun din yung 1 month namin dito sa bagong apartment. And today din, sin-celebrate din namin yung 2 years and 7 months ni Hailey. So, yan, October 28 kasi siya. So, every 28 yan, lagi kong naaalala yan. Malapit na mag 3 years old si Hailey. So, parang naisip ko na, ito na siguro din yung time na makapag-film ako at magawa ko tong video na to. Sumakto lang na May 28 ngayon, guys. So, ayan. Ang hirap kasing pag-film ng video na parehas silang tulog. Mostly, isa sa kanila ang tulog, isa gising. Tulad neto, gising si Hailey, may manggugulo. Ayan na. Nga guys, may interruption tayo si Hailey. So, binigyan ko muna siya ng isang mic. Ayun na nga guys. Meron akong echo. Ngayon naman may echo ako sa likod. Paano ko kaya matatapos to pag-film? Anyways, pasensyahan nyo na guys kung medyo maingay. Ayan. At si Hailey talaga andyan sa likod. Si Riley tulog siya. Ituloy natin guys. So, pagpasensyahan nyo na yung ingay ni Hailey. Gumamit naman ako ng mic. Kaya hopefully, clear naman yung boses ko. So, ayun na nga guys. Meron din sa akin nag-suggest kasi na gawan ko ng content or i-film tong naging journey din namin. Kaya, eto, yan. Matagal ko na din siyang gustong i-film. Kaso nga, nawawalan ako ng oras gawin. Kasi nga, itong dalawang bata, alam niyo naman kapag may toddler and may baby, ang hirap. Ngayon pa nga lang, diba, andito si Hailey guys. So, medyo maingay, tas nanonood siya. Kaya, ayun.
ipinush ko lang talaga today. And sumakto nga na 1 month na kami dito sa apartment. Insert ko na lang din dito yung video from YouTube din na mag-e-explain about paano nag-work ang housing co-op. Heard the word before, but what exactly are co-ops? They're not part of government. They're not charities, and they're not regular business corporations. So what are they? Well, co-ops are legally recognized groups that offer another way to organize people and activities to achieve common goals. Co-ops are person-centered, and they're able to consider more than just the bottom line. Community is at their heart. That's what sets them apart. They're guided by 7 internationally accepted principles that value self-help, democracy, equality, and community. Housing co-ops also follow the international principles, but homes are central to people's lives, their families, and well-being. What sets housing co-ops apart? Most people in BC either own their homes or they rent their housing from someone else, a private landlord, governmental organization, or a housing society. Housing co-ops offer a different way to live and offer unique benefits, but they aren't as well understood as other housing options. You can find housing co-ops across the province, but they're concentrated in the Lower Mainland and on southern Vancouver Island. There are 2 main kinds: non-profit co-ops, which are the most common, and equity co-ops. There are more than 260 non-profit housing co-ops in all, with more than 15,000 homes. We'll focus on the non-profits. Co-op buildings come in all shapes and sizes. Co-op complexes range from a handful of homes to several hundred. There can be townhomes and apartments, family-oriented projects, and others that are geared to seniors. Most co-ops house mixed age and mixed income communities. Co-ops welcome everyone. All the housing co-ops in BC share some things in common. Co-ops are independent organizations. They aren't owned by the government or private landlords. They're not public housing. Members aren't renters. They own their homes together and pay housing charges, not rent. Unlike renters, members who live in co-ops have a say in how their housing is run. Because they're non-profits, they operate at cost, which makes them more affordable over time. They also offer security of tenure. Members can stay as long as the co-op meets their needs, and they follow the rules that they agree to together. Most importantly to many, co-ops are communities where members know and support each other. They're also part of a bigger community of co-ops, locally, nationally, and internationally. Not everyone will find co-ops a perfect fit, but many members wouldn't live anywhere else. Maybe the biggest downside to co-ops is that there aren't enough of them to meet the demand, but we're working on that. Housing co-ops, old and new, find support from a number of organizations. Many co-ops have or have had relationships with government, but the main bodies that represent housing co-ops are the Cooperative Housing Federation of British Columbia and the Cooperative Housing Federation of Canada, which work together. CHF BC and CHF Canada are also co-ops, and they provide advice, planning assistance, education, advocacy, and group buying options to their members. These sector organizations are independent and they aren't funded by government. Members choose to join, and CHF-BC is proud to count more than 90% of nonprofit housing co-ops in BC as members. To learn more about housing co-ops in BC or about CHF-BC, visit our website at chf.bc.ca. So, may mga nagtatanong din talaga sa amin or naku-curious kung nakabili na ba kami ng bahay dito sa Vancouver or nagre-rent kami. So, guys, etong nakuha naming apartment dito din sa Vancouver is a housing co-op. So, ni-research ko lang din siya and then kaya andito din yung cellphone ko sa harapan para ikwento ko lang din sa inyo yung naging journey namin sa pag-accept or yung pag-apply namin dito sa housing co-op. So, ayan, umpisahan ko, guys. May backstory pa pala to, guys. Kasi, meron din akong coworker na nagkwento sa akin na nakatira nga sila sa isang housing co-op. Dito lang din sa Richmond, guys. So, for 15 years, nakatira sila doon. So, parang doon din ako nagka-idea na mag-research din about
housing co-op. Tapos sinabi niya sa akin na try ko din daw mag-apply. So, why not, 'di ba? Kung itatry namin mag-apply. Kung ma-accept, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Kasi nga, kung nabanggit ko man sa mga previous vlogs ko na naghahanap na kami ni Harold ng malilipatan talaga. So, alam niyo naman, from 1 bedroom na apartment din, gusto sana namin 2 bedroom. Kasi nga, may second baby, and then syempre lumalaki na si Hailey, and then kasama nga namin si Mama. So parang kaming apat dun sa 1 bedroom na apartment is maliit na siya. And then, ang taas din ng rent namin dun. Actually, dapat every year, tinataasan siya ng landlord namin ng 3%. Pero in a span of 3 years, guys, isang beses pa lang kaming tinaasan ng landlord namin. So, yung 3% na tinaas sa rent namin is $72. And then, nakiusap na lang kami nung nag-maternity leave ako na sana wag na munang taasan. Kasi nga, naka-EI ako nun. And okay naman kami as tenant kasi lagi naman kaming maaga nagbabayad. Ganyan, wala namang naging problema. So, ituloy ulit natin guys at na-interrupt na naman ako ni Hailey. So, ayun nga. Parang almost every day, nagche-check kami sa Facebook Marketplace ni Harold ng mga rentals dito sa Vancouver, yung mga 2 bedroom. And then, biglangan di bang bumaba yung housing market dito na parang nagbabaan yung mga rental price. Pero ayaw naman namin bumalik ulit sa basement. So, ang hinahanap pa rin namin is apartment. So, hanap-hanap pa rin kami, pero wala talaga kaming makitang perfect apartment na malilipatan namin. And then, meron din ako mga previous vlogs na nag-viewing kami dito sa apartment din dito within the area namin. Yun yung mga pumapalo ng 3,000 to 4,000 yung rent dito sa Vancouver. Hindi pa kasama yung parking and storage, so may mga another fees pa yun. Ibibigay ko sa inyo yung timeline nung pag-apply namin dito sa housing co-op. Kaya dito din yung cellphone ko para meron akong guide dun sa mga months or dates na in-apply namin to. So, yung December 2025, nagkaroon ako ng parang ilang araw na Christmas vacation. So, doon ako nagkaroon ng time na mag-research, mag-check online. Naku. Mommy? A few moments later. Tuloy natin. Naputol na naman yung sinasabi ko dahil nag-poop si Hailey. So, pinaltan ko muna. So, ayan na nga guys. Nung December 2025, nagkaroon ako ng ilang araw na Christmas vacation. Doon ako nag-research about this housing co-op, ganyan, and then BC Housing. So, nung month na nga nun, December 2025, nag-apply ako sa BC Housing. And yung application is online lang naman siya, guys. I think nag-submit din ako ng mga supporting documents sa BC Housing. And then, itong co-op housing na to, itong building na to guys, ni-research ko din siya. And then, nag-send din ako ng separate application nung December 29 ng 2025. Hindi ko alam that time na kahit pala hindi ako mag-apply sa BC Housing, pwede ako mag-direct apply dito sa mga housing co-op. Yan. So, parang ngayon ko lang din na-research na, pwede din pala. So, akala ko that time, kailangan mo hintayin muna yung approval ng BC Housing bago ka mag-apply ng housing co-op. So, ayun, nag-send ako ng application dito sa building ng December 29. And then, in-email nila ako ng January 6 of 2026 para sa mga supporting documents. So, kapag kakatanda ko, ang hiningi nila sa amin is notice of assessment, employment letter, payslip namin ni Harold, and then mga valid IDs. So, yung 4 na yun ang hiningi sa amin. And then, the next day, January 7, dun ko sinend lahat ng documents. Ayun. And then, di ba that time, almost nasa 3rd trimester na ako nun, guys. Nanganak ako kay Riley ng March 10.
Alam nyo bang in-email nila kami ng March 14 para mag-viewing sa 3-bedroom unit. Kaso, hindi ko na-check yung email ko that time kasi nga halos kapapanganak ko lang din nun and sobrang na-busy kami. Nung nakita ko yung email after March 14, nag-reply ako sa kanila. Sabi ko, kung pwede bang i-reschedule yung viewing ng March 21, which is Saturday din yun. Kasi yun din yung meron kaming time para ma-check nga itong building na to. So, ayun, pumayag naman sila. Nag-viewing kami ng March 21 ng 10 a.m. Yan, sa isang 3-bedroom unit dito, guys. And then, meron pang isang studio unit. Pero hindi naman kami interested doon kasi nga ang hanap din namin sana is 2-bedroom unit or kung masuswertihan kami 3-bedroom, 'di ba? So, ayun. Nung araw na 'yon, 4 kami na families ang nag-view ng dito sa building na to. So, isa kami dun sa family, tas meron din isang family na may 2 kids. And then, meron din isa dong lalaki na Pilipino nga, hanap yata niya studio unit. And then, may isa pang babae din na Pilipina. So, parang studio unit kasi both sila single. So, ayun. Nagustuhan din namin tong building na to kasi may amenities din sila sa 2nd floor, sa 7th floor. May play area which is good for Hailey and Riley. Tapos meron silang rooftop na may 360 views. Tapos pwede ka rin doon mag-barbecue and then meron din silang community garden doon. And pwede ka ding mag-chill kasi may tables and chairs sila doon. And meron din gym, guys. So, pero maliit lang yung gym. So, ayun, that was March 21. Tapos, naghintay lang din kami ng email. Pero pala, guys, nung parang wino-walkthrough pala kami dito, sabi nila, hindi guaranteed na mabibigyan pala kami ng unit dito. So, parang nagpapa-viewing lang sila dun sa mga natanggap nilang applications. So, ayun. And then that time, hindi naman kami umaasa na maa-accept kami dito sa housing co-op. Pero, nung pagpasok namin dito sa 3-bedroom nila, sabi ko, ay, ang ganda, ang laki. So, ayun. And then, March 25, guys. So, ilang days lang ang nakalipas. In-email na nila kami. Natatandaan ko, that was like 11 a.m. ng umaga. Nandun kami sa kwarto nila Harold. Tapos, nung chinek ko yung email ko, nakita ko na nga yung email na itong building. Tapos, parang ang sinabi nga sa email is, congratulations. Yan. Ino-offer nila sa amin yung 3-bedroom unit dito sa ganitong unit number. Tas ayan, tas parang sabi din sa bandang dulo na meron silang binibigay na deadline para matanggap nila yung response ko kung tatanggapin ba namin yung unit na ino-offer nila or i-decline namin. So parang nagulat kami ni Harold na inaccept tayo sa 3-bedroom. Tapos, iniisip na namin kung i-accept ba namin or hindi. Kasi gusto ko nang mag-reply that same day kung i-accept nga namin. So, nag-usap kami yung pros and cons nga kung i-accept namin tong unit na to. So, parang isa sa mga na-consider din namin na malapit lang din siya sa lumang apartment namin, which is across the street lang din siya. Tapos, within the same community, guys. Tapos, sa 1-bedroom unit namin, doon sa lumang apartment, nagbabayad na kami doon ng 2,472. And then, dito, yung charge na sinabi nila sa amin is halos konti lang naman yung difference. So, tapos 3-bedroom pa to, guys. So, napaisip din kami kung kakayanin ba namin na another, madadagdagan na naman yung expenses namin in a month kung tatanggapin namin tong 3-bedroom. So, winade din naman namin. So, napag-decidean nga namin ni Harold na i-accept na namin tong 3-bedroom. So, same day, nireplyan ko sila na, payag na kami na i-accept tong 3-bedroom unit. Yun na nga. And then,
After nun, nagsabi na rin kami sa landlord namin ng 1 month notice. So, that was March. So, yung April na buong month is yun na yung 1 month notice namin sa landlord namin. And lumipat naman kami dito guys, April 28. So, hanggang April 30 kami dun sa kabilang apartment. Tapos, nag-key handover kami dito sa bagong building ng April 24. Yun yung kinuha namin yung susi. Tapos, we-knock through kami ulit ng building manager dito sa unit. And then, pinakita din niya sa amin yung, I think, that time parking and storage. Tapos, ano pa ba, yung garbage kung saan, saka yung sa may back alley. So, inikot niya kami doon. And, yan, nakipag-usap na din ako through email sa building management kung pwede kaming mag-move in nga ng April 28. Kasi kailangan din mag-time off ni Harold para sa paglilipat namin. Kaya, ayun, nakalipat kami dito ng April 28. Pero bago pa yung April 28, guys, konti-konti nang nag-move ng mga staff si Harold dito. So, nung nakuha namin yung keys nung April 28. So, inaraw-araw na rin niya yung paglilipat ng mga ibang gamit nito, yung mga nakabox na. So, ako nga yung naglalagay sa box, so siya ang naglilipat dito. Yan. And, dun nga sa previous vlog ko, guys, ang na-thumbnail ko dun yung parang biggest blessing ng 2026, which is ito ngang 3-bedroom apartment na-accept namin. So, dito guys, ang tawag nila sa amin is members. And kung sa dati, di ba, tenants kami. And then, instead of rent, is housing charge. So, ayun, hindi na namin muna i-disclose guys kung magkano yung binabayaran naming housing charge dito. Private na lang muna yun. And then, may kasama tong parking and storage. So, yung parking, guys, akala ko nung una kasama na siya sa housing charge. Yun pala hindi. So, may additional $75 kaming binabayaran monthly para dun sa parking namin sa P3. Which is okay na din, guys, kasi nga may mga bata kami. So, mahirap din naman kung hindi kami kumuha ng parking. Tapos, magsi-street parking lang kami sa labas. Syempre, hindi naman guaranteed na lagi kang may makukuhang spot. So, talagang nag-secure na kami ng isang parking spot. And, ang sabi nga nila, mas priority nila bigyan ng parking spot yung mga may bata or families. Kaya, and, limited lang yung spot nila, guys, kasi hanggang P3 lang eh. Tinasabi ko na biggest blessing namin to ng 2026. Kasi, hindi rin namin ina-expect, guys, nga na maa-approve nga kami dito sa housing co-op. Para sa amin din is long term na din yung siguro pagtira namin dito kasi dito na din lalaki yung mga kids kung hindi man kami aalis dito. Yan, and mababait naman yung mga kapitbahay namin. Actually, nakita namin yung difference dun sa parang private na pag-rent ng building dun sa luma naming apartment, tapos dito na nakastay na kami sa co-op. Kasi pag nakasalubong mo sila sa elevator or sa mga common areas, parang yung mga nakatira dito approachable and lagi silang bumabate. So, mahilig sila mag-small talk. So, yun din yung napansin ni Harold na mababait. So, parang magkakakilala na kayo dito. Kaya, ayun. And feeling namin, dito na rin kami tatanda kung talagang gugustuhin na namin tumira dito. Kasi once na lumipat kami sa ibang bahay or apartment, kukuha ulit sila ng ibang applicant para magstay sa unit na to. So for now, sa amin, kami yung tinanggap dito sa 3-bedroom unit. And then we're paying that housing charge. And then, parang lahat kami dito is members. Pinagdadasal ko nga din na
sana makalipat din kami dun sa bahay na pang long-term goal na din namin. Hindi man kami makabili ng bahay dito sa Vancouver dahil ang mamahal ng mga presyo ng bahay dito, guys. Masaya naman kami na na-accept kami dito sa housing co-op. And then sabi nga ng iba, guys, na waitlist dito sa housing co-op, tumatagal ng 1 year or 2 years or yung iba nga daw more than 5 years. Like for example, yung nakausap ni Harold na Pilipino dun sa may parking sa P3, sabi nga nila, naghintay daw sila ng 8 years para makapasok din dito sa housing co-op. Diba grabe? Akala nila wala na daw yung application, tas nagulat sila, siguro inimin na lang din sila na na-accept na sila din dito sa housing co-op. Kami guys, nag-apply lang kami ng December. April, lumipat na kami dito. So parang within 4 months lang yung timeline namin sa pagpasok dito sa co-op. Napaka-bilis ng pangyayari, saka sobrang blessing na rin yun ni Lord na kami yung napili din nila para tumira dito. And brand new talaga tong building, guys. So nakikita lang namin siya dati na tinatayo nung nando pa kami sa kabilang apartment. So hindi rin namin expect na isa rin kami sa titira dito sa building na to. So, imagine new appliances. Lahat talaga bago, guys. So, kami talagang unang tumira dito. And from 54 na units dati, kasi may old building to, guys, eh. So, parang 2-story building lang siya. Tinayuan nga ng 16-story na building. Yan, from 54 na units, naging 120 plus. So, nadagdagan siya, guys. So, kami yung mga nadagdag dito nga sa building na to. Meron nga ako mga ni-research dito kanina kasi nga, kami ni Harold, parang ako curious pa rin kami na paano nag-work yung ganitong co-op. Yan, kasi tawag sa amin members. And then, guys, meron din pala kaming binayaran lang dito na minimal fee lang naman na parang hindi siya damage deposit eh, or parang security deposit. So ayun, and sa pagkaka-research ko, itong housing co-op na to is a non-profit, kasi alam ko dalawa yung types ng housing co-op. Parang i-explain naman do sa video na ipapakita ko sa inyo, guys. So ayun, and I think itong housing co-op na to, guys, is hindi siya subsidized ng government. So wala naman kami nakukuwang subsidy from the government. Yung, I don't know kung binis din nila sa income namin, yung charge. Kasi may nakausap din naman ako dun sa 15th floor, sa baba lang na unit namin, na same lang din yung binabayaran naming housing charge every month. And nga pala, guys, yung housing charge namin dito is pwedeng bumaba. So, parang ibig sabihin, every year yata is titingnan nila yung household income namin ni Harold. Tas nakadepende doon kung bababa yung housing charge namin. Pero yung binabayaran namin ngayon na housing charge is naka-fix na, guys. So, hopefully, bumaba siya next year kasi nga naka-maternity leave ako ngayon. So, reduce ang aking income. And, mag-benefit yun sa amin, advantage din sa amin yun. Kasi kung bababa yung rent namin for 1 year, may maiipon pa kami. Kaya, ayun, pinili din namin ito na tanggapin tong housing co-op. Unlike dun sa traditional kasi na renting, is pwedeng mag-increase ang landlord ng 3%, guys, diba? Or kung may mabait kayong landlord, never siya nag-increase or hindi mag-increase. Isa din yun sa mga pros, kaya kinuha namin tong housing co-op. Ayan, guys, yung co-ops ay, ano daw yan, mixed income community. So, hindi daw lahat nakakakuha ng subsidy from the government. Yung sabi ko sa inyo, nag-apply muna ako ng BC Housing. Hinintay ko yung approval nun or yung file number na bago ako nag-apply dito sa housing co-op. Which is, separate pala tong housing co-op. Pwede ako mag-directang mag-apply. Kaya, ayun. Yung nakwento ko sa previous vlog ko, guys, na nag-volunteer ako para dun sa community garden namin sa rooftop. So, isa yan sa mga activities nila dito sa mga members ng co-op. So, last weekend, hindi nga ako naka-attend dun sa pagpa-plant na nila ng mga seeds kasi nga nabisi sa mga kids and sobrang aga nung parang
call time nila. Pero sabi naman nila, even if hindi ka naman daw nag-volunteer dun sa pag-help na pagtatanim or pagwawater dun nga sa community garden, pwede ka pa rin mag-pick ng mga fruits and vegetables dun sa taas. And this coming Saturday, guys, meron kaming barbecue party dun sa 7th floor. So, spring party siya para sa mga members dito sa building. So, magkakakilala kayo yung mga nakatira dito sa building. Yan. And okay yun, 'di ba? And nag-volunteer ako na magdala ng dessert kasi parang optional naman siya kung gusto mo magdala ng something. So, ang naisip ko magdala ako ng leche flan to share. Yan, sa barbecue party dito sa building sa Saturday. Ayan. Oh, Hailey, say hi to the guys. Ayan na. Hi, guys. Yan ay makulit. Ayan ay makulit. Ayan. What would you say to them? Hi, guys. And sa mga magiging interested pa guys kung paano mag-apply dito sa housing co-op, yan, masisearch nyo naman siya. Masisearch nyo naman siya sa Google or kay ChatGPT, or you can directly message me. Yan, i-guide ko kayo kung paano din namin ginawa tong pag-apply. Kaya, ayan guys. So, I think dito ko na muna tatapusin ang aming vlog for today. And thank you guys for watching. And if you are new to our channel, please consider subscribing. And please click the notification bell button for more updated videos. Please like, share, and subscribe. Hope to see you guys on our next vlog. Bye!